Ang mga nasabat na smuggled umanong bigas sa tulad nito, isa raw sa mga dahilan kung paano nakakapanamantala ang rice smuggler sa mataas sa presyo ng commercial rice sa merkado, ayon sa Bureau of Customs. Lula ng 50,000 sako ng bigas ang 100 container mula sa Thailand na may kabuang halaga na 125 million pesos. Upon checking the entries, it was found that the shipments were not covered by an import permit from the National Food Authority. Ang consignee o nagparating ng bigas, ang Santa Rosa Farm Products Corporation, isang rice importer na dati na umanong nakasuhan ng BOC. Noong Hunyo, nasabat din ng Customs ang mas malaking shipment, 100,000 sako ng bigas na nagkakahalaga ng 250 million pesos. Inangkat din ng Santa Rosa Farms ang walang kaukulang permit. Sa panayam noon kay Soliman, ang may-ari ng Santa Rosa Farms, sinabi niya sa GMA News na nag-angkat siya ng bigas bilang tugon sa kakulangan ng supply sa bigas, pero inaayos pa raw ang mga papeles. Pinuntahan namin ang deklaradong address ng Santa Rosa Farm Products sa Santa Cruz, Maynila at hinanap si Jojo Soliman na siyang kinatawan ng kumpanya. Yun nga raw ang opisina ng Santa Rosa Farm Products pero wala raw si Soliman at wala raw pwede magbigay ng pahayag sa ngayon. Tinext at tinawagan din ng GMA News si Soliman pero wala pa siyang sagot. Ang mga nasabat na bigas sa ito na sa tingin ng Customs ay primera klaseng commercial rice, agad daw ipapasuri sa NFA. Once the NFA is done with the examination and has issued report and recommendation as to the price, we will auction the goods immediately because of its perishable nature. And we want this to be plowed into the market to help in the normalization of the price of rice. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.